Hello po mga kababayan, si Kamanong po. Nandito na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Samahan niyo po inyong likod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong dating kalihim po, itong dati pong executive secretary na si Lucas Bersamin mga tambay ay siya po'y dismayado raw po siya mga tambay. At talagang nagagalit po dahil dinadawit daw po ang kanyang pangalan dito po sa 8.3 billion allocation mga tambay ng walang kamatayang flood control at mga insertion mga kababayan. Painggan po natin ito pong balita at komentuhan po natin ang nagmamalinis na dating kalihim ng Executive Secretary Bersamin mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin. Kinagalit ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang di umano'y tag na ES na natagpuan sa tinaguriang Cabral Files kung saan may 8.3 billion worth of allocations ito sa 2025 budget. Insinuation ito kung tawagin ni Bersamin at nilinaw niyang hindi siya kailanman nag-request, endorse, approve o authorize ng anumang DPWH budget o project. Wala rin daw siyang instruction sa sinuman para gamitin ng kanyang pangalan sa ganitong kalakaran. Nanawagan si Bersamin na imbestigahan ang Cabral Files at dapat i-prioritize daw ito ng mga investigative body dahil tinutumbok daw nito ang integridad ng pondo ng bayan. Sa huli, inihayag ni Bersamin ang kagustuhang makipag-cooperate sa anumang investigasyong isasagawa tungkol dito. Yan po mga tambay. Siyempre po, kanya na po. Meron po bang umamin mga kabayan? Wala naman po umaamin na magnanakaw. Meron po ba? Wala rin naman umaamin na ikaw ay addictus. Hindi po ba? Kailan po ba umamin na siya po ay magnanakaw? Hindi po ba? Meron po bang umamin na magnanakaw? At meron din po ba umaamin na siya po ay gumagamit ng pulburon at coke? Hindi po ba? Kahit po pitpitin mo ang mga bayag niyan umano, hindi po aamin yan. At ito po, kailanman makatambay, komento ko po, malabo pong umamin. Dahil unang-una po, kaya po nilang lusutan. Dahil alam po nilang pasikot-sikot umano. Dahil dati po yata itong naging Supreme Court. Hindi po ba? Justice. Hindi ba si Lucas Bersamin ay dati pong Chief Justice po yan ng Korte Suprema. At lahat po ng pasikot-sikot ng batas ay alam na alam po ni Bersamin. Hindi po ba mga kababayan? At syempre po, hindi po pwedeng kalad ka rin ang pangalan niya, mga kababayan. Dahil po sa gabinete po ni Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate, ay siya po'y napakalinis. Hindi po pwedeng kalad ka rin po ang pangalan ni Bersamin dahil po siya ay napakalinis na tao. At hindi po siya kailanman mauulingan. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi pong Cabral Files, hindi po pwedeng isingit o kalad ka rin ang pangalan niya at doon sa sinasabing ES, Executive Secretary, mga kabayan. Dito po sa 8.3 billion, mga kabayan. At hindi raw po niya magagawa na humingi at mag-request sa DPWH, mga kababayan. Sobrang linis po. Sobrang linis po ni dating Executive Secretary Bersamin, mga kababayan. Hindi po ba pati nga po yung kanyang pamangkin yata o apo, mga kababayan, kung hindi po pamangkin o apo ay nadadawit din po sa issue ng aligasyon. Hindi po ba? Diyan po sa mga maanumalya na mga pera ng taong bayan na hindi po maipaliwanag. Kaya nga po panayan tanggi. Yan naman po mga kabayan, malulusutan naman po talaga nila yan. Hanggang sila po ay nasa kapangyarihan. Ang mga tao na ito, habang nasa kapangyarihan mga kababayan, ay kaya po nilang lusutan lahat ng anomalya ng korupsyon na mahigit 3 taon na pinaggagawa nila umano. Dahil sila po ang nasa kapangyarihan. At saan ka ba naman nakakita? Yung mismo na amo mo at pati asawa ng amo mo at pati anak ng amo mo ay nasasangkot sa issue ng napakalaking korupsyon umano.
Imposible naman na hindi ka maulingan at sumama ka dyan sa grupo na yan. Sinamahan mo ang napakaraming issue ng korupsyon kasama ang pinsan at isang damukal na mga congressman at mga senador umano. Hindi po ba? Kung yung ngang mismo na isa pang gabinete, hindi po ba? Si Secretary Pangandaman, di po ba? Ay kasama rin po sa nai-issue ng napakatindi po na korupsyon din. Hindi lang naman siya. At marami pa diyan po sa Malacanang. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot pong isipin, mga kababayan, na ang mga magnanakaw ay talagang likas po na mga sinungaling umano. Kakambal na po talaga ng magnanakaw ang napakasinungaling ng mga ito umano. Hindi po ba? At yan naman po, inaasahan naman po natin na itatanggi po nilang lahat yan. Hindi po ba? Kung nga yung si Cabral, di ba? Itinatanggi nga niya bunong buhay siya. Hindi po ba? Nung mamatay lang po siya, ayon po sa kanila dahil patay na raw po si Cabral. Hindi po ba? Ngayon lumalabas na po yung kanyang Cabral leak. Ang tanong, buhay pa po si Bonoan. Buhay pa po. Buhay pa po ang dating DPWH Secretary na si Manuel Bonoan. Kung yung leak na nag-leak dito po kay Cabral, kay dating Jose Cabral, ang namayapa na raw po, mga kabayan, ay pinag-uusapan po at talaga pong mainit na mainit. Si Cabral pa lang yan. Paano pa si Bonoan? Paano po kung dumating ang tamang panahon at kumanta rin po na nasa tono at may hawak din po mga dokumento itong si Bonoan na dati pong head ng DPWH? Hindi po ba? Pagka po yan kumanta na at nakonsensya na. Hindi ba, mga kabayan? Kaya dito po kay Secretary Bersamin, Secretary, matanda na po kayo. Maiksi na po ang buhay. Mahirap po. Lahat po ng ginawa po natin, kabalbalan, kawalanghiyaan, kademonyohan, at pagnanakaw dito po sa mundong ito, dito po sa lupa, ay meron po itong kapalit at meron po itong kaparusahan. At ito po ipagsusulit po yata natin lahat. At hindi naman po natin maitatago yan. Bersamin, dating executive Bersamin, hindi nyo po maitatago yan. Yan po pwede nyo pong pasinungalingan yan. Dahil kayo po ay malawak po at mayroon po kayong karapatang pasinungalingan ang lahat. Dahil kayo po ay nasa kapangyarihan pa. Pero yung sinasabi nga po natin, pag po ang humatol na po sa atin lahat ay yung nasa itaas, mga kababayan, disgrasya po tayo, mga kababayan. Di ba? Dating Bersamin, isip-isip din po, matanda na po kayo. Kailan po pa kayo gagawa ng tama sa bansa? Mukhang kinain na po kayo ng sistema. Kung kailan po yata kayo umano, tumanda, doon pa yata kayo umano, naging gahaman sa pera umano. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya nga po nakakalungkot At ang lihim naman po, mga tambay, lalong-lalo po ito. Ito po, mga kabayan, ay may panahon po ito. Pagka po ang panahon ay lumipas at wala na po sila sa kapangyarihan lahat at napalitan na po ang administrasyon, lalong-lalo po pagka ang isang Duterte na naman po ang nanungkulan sa ating bansa at ang ating Vice President ang nanungkulan, lahat po na itinatanggi nila kasama po si Bersamin, baka po yan lumabas. Dahil lahat naman po yan ay dokumentado po yan. Lahat po ng pera, budget na ginagawa po nila sa Kongreso, ng Senado at ng House of Representatives, pati po ang GAA, ay lahat po yan ay dokumentado. Meron pong mga computation yan. Pinirmahan po nila yan lahat. Pinirmahan ng mga senador, pinirmahan ng mga congressman, at lalong-lalong pinirmahan ng Pangulo. Hindi po ba? Pag po dumating na ang panahon
Nabubusisiin na po lahat ang ginawa nila magmula nung sila'y umupo ng 2023. Nag-umpisa ang budgeting nila hanggang 2026 ngayon sa darating na taon, mga kabayan, at patuloy pa. Mauungkat naman po yan, mga kabayan. At pwede po nilang buksang muli yan. Hindi po ba? Kaya dating Executive Secretary Bersamin, wala pong naitatago na lihim na ito po'y hindi po sisingaw. Wala pong baho na yan po ay maitatago nyo po ng pangmatagalan. Hindi po ba? Lahat po ng baho ay lalabas po at sisingaw ito dahil ito'y mabaho. Hindi po ba? At syempre, ibalik tanaw po natin yung sinasabi nga po ng ating mga kababayan na totoo raw po ang karma, mga kababayan, ang karma. At syempre, wag naman sana, Executive Secretary Bersamin, kung ang sinasabi nyo po ay hindi po kayo magnanakaw umano at hindi nyo magagawa ito sa taong bayan at sa pera ng bayan. Nakakatakot din po, lalong-lalo po yung sinasabi po ni Cara David. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Cara David, dating Executive Secretary Bersamin. Dahil matindi po ang mga panawagan po nito at hiling po nito. Lalong-lalo po sa mga magnanakaw sa gobyerno. Pakinggan po natin siya muli. Mga public official. Magandang gabi po sa inyong lahat. How are you, UP Diliman? Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Mga kurakot lang ang mamamatay. 4 pa lang napapatay ko eh. 4 na ba? Gusto natin mas marami pa, Gian, di ba? Marami kasi din pinapatay yung mga kurakot eh. So, Busy pa ata si kamatayan eh. hopefully, this gives them time to repent. Oo nga eh. Naalala ko kanina, nakita ko yung itsura ng buwaya eh. Parang pakiramdam ko, nahiya yung mga buwaya sa katakawan ng mga politiko natin. Oo nga, parang nakakahiya pa sa kanila. Correct! Alam niyo po, ilang docu na po ginawa ko tungkol sa mga buwaya. Sa totoo lang yung mga buwaya, hindi po ganun katakaw. Isang tao, isang araw lang kinakain ng mga yun eh. Pero yung mga politiko natin, kakaiba! Magandang. Yan po mga tambay. Wala pong pinangalanan dyan si Cara David. Hindi po siya nagbanggit ng pangalan ng mga buhaya. Ang binanggit lang po niya ay yung matatakaw, mga buhayang matatakaw. Hindi po ba? Lalong-lalo sa pera ng taong bayan. Yung literal na buhaya ay isang tao lang daw po, busog na at tumitigil na. Pero yung talagang magnanakaw po sa pera ng taong bayan ay wala pong kabusugan. Yan po ang sinasabi ni Cara David. Sabi naman po ninyo, dating Executive Secretary Bersamin, na kayo po ay hindi kailanman masasangkot sa mga issue na yan. Nasa inyo na po yun. Kayo po nagsabi niyan. Pero po, ang mga Pilipino ay napakahirap pong maniwala. Dahil unang-una, wala pong humawak ng kaldero, lalo-lalo ang sinamahan mo ay magnanakaw umano na hindi ka mauulingan. Hindi po ba? Napaka-imposible. Mahigit 3 taon ang issue ng korupsyon, ikaw lang sa sarili mo ang hindi man lang nabahagian nito. Unbelievable. Hindi po ba? Kaya nga po yung lagi po natin sinasabi, di ba? Kung ang kulog at kidlat lang ay magpaparusa po sa mga taong sinungaling at magnanakaw, ay baka tamaan na po silang lahat umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Maligayang bagong taon po sa ating lahat. Shoutout po sa inyo mga kababayan. At thank you rin po at maligayang bagong taon po
sa ating po mga kababayan, nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, si Arfel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, at si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, at Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At siyempre po yung dalangin at panalangin po natin mga kabayan sa ating pong buong sambayanan, sa pamilya Duterte, sa ating Vice President at sa dating Pangulong Duterte, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at maduktungan pa po sana ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. Sa muli po mga kababayan, God bless po sa atin lahat at syempre po, maligayang bagong taon sa ating lahat mga kababayan. Ingat-ingat po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.